After natin malagyan ng relationship yung mga activities, pwede na natin ito gawa ng S-curve. Sa paggawa ng S-curve, dapat may katapat na cost yung each of our activities para malaman ng Primavera kung paano yung magiging distribution nito every period. Yung process na paglalagay ng cost sa bawat activity ay tinatawag nating cost loading. May dalawang paraan kung paano mag-cost loading sa Primavera. Una is yung cost loading using resource assignment. Ito yung paglalagay ng cost sa mga activities using resources. Pangalawa is by using the project expenses. But unlike sa resource assignments, hindi mo na kailangan mag-assign ng resources para magawa ito. Una ko munang ituturong method is yung pag-cost loading using resource assignments. Sa pag-cost loading using resource assignments, kailangan natin mag-assign ng at least isang resource sa mga activities natin. Para mag-assign ng resources, kailangan muna natin mag-create nito. So para mag-create, dapat nasa resources workspace tayo. Click nyo lang yung button na to para pumunta sa resources workspace. Sa workspace na to, dito nyo makikita lahat ng resources nyo. Mag-add tayo ng bago. Click lang natin yung add button and pag lumabas ito, just click OK. After nyan, may lalabas ulit na wizard. Just like sa project ID or activity ID, may sariling ID din yung mga resources natin. Now, ang ilalagay ko dito sa ID is R1. Then, sa resource name, ilalagay ko na lang is activity cost. If we click next, magtatanong ito ng resource type. For this one, select natin yung materials. Dito sa price per unit, ilalagay natin dito is 1. Mamaya makikita nyo bakit 1 yung nilagay natin. After nyan, pwede na natin i-click yung finish and madadagdag na siya dito sa list ng resources nyo. Dito sa baba, punta tayo sa details, then hanapin nyo yung calculate cost from units. Make sure na nakacheck yan para automatic magko-compute yung cost natin pag naglagay tayo ng budgeted units. Now that nakagawa na tayo ng resources, balik na tayo sa activities workspace. Ito yung mga activities na lalagyan natin ng resources for cost loading. Select natin itong mga activities na to, then right-click, assign, then resources. Now, piliin natin dito yung resource na ginawa natin kanina. If hindi ito visible, pwede nyo i-click itong drop-down sa taas, then select filter by and select all resources para makita nyo lahat ng resources dito sa software. Double-click nyo lang yan and ma-assign na yan sa mga selected activities. Para ma-check if na-assign ito, select mo yung isang activity, then dito sa baba, punta ka sa resources. Makikita mo dapat doon yung resource na inassign natin. Para mas makita natin yung cost ng bawat activities, ilalabas natin yung budgeted cost dito sa columns. So, punta tayo sa columns, then find budgeted total cost. Add natin siya sa mga visible columns, tapos ilipat natin siya sa dulo. Then, pwede na din natin tanggalin yung predecessor and successor para malinis yung workspace natin. We can now click apply, then okay. Now, kung mapapansin nyo, yung mga activities na nilagyan natin ng resources ay may mga cost na. You may refer to our working file para makita nyo kung ano yung cost na gagamitin natin. For example, dito sa excavation, ang nakalagay dito is 5,000. So, select natin yung excavation activity, tapos dito sa resources sa ibaba, hanapin nyo yung budgeted units. Then, ilalagay nyo dito is 5,000. Baka magtatanong kayo, bakit naglagay tayo ng 5,000 sa budgeted units? Kasi remember, nung ginawa natin yung resource kanina, ang sinet natin na price per unit is 1 peso. Kaya if pag naglagay ka ng 5,000 units dito sa resources, magiging 5,000 din yung computation for budgeted total cost. As you can see, nag-reflect na dito yung tamang amount na 5,000. Ganun din ang gagawin natin sa iba pang activities. So, punta tayo dito sa footing. Then, based on our working file, 10,000 yung footing natin. So, again, dito sa budgeted units, ilalagay natin 10,000. Sige, isa pang example. Select natin yung footing tie beam. Yung footing tie beam is 25,000. So, dito sa budgeted units, lagay natin 25,000. Na kung mapapansin nyo, medyo tedious siya gawin kung paisa-isa. Okay lang kung ganito lang kadaming mga activities natin, pero what if sobrang dami nito, madaming oras yung mauubos kung iisa-isahin natin. May faster way para baguhin yung mga budgeted units ng kada activity. Ang idea is i-export natin ito sa Excel. Sa Excel kasi, mas madaling mag-copy and paste ng mga values. After natin ma-update yung Excel, ibabalik natin siya dito sa P6 para ma-update yung data nitong project. So, para mag-export, punta tayo sa File, then Export. Select natin yung spreadsheet.
then click Next. Dito, select natin yung resource assignments kasi ang gusto lang naman natin i-modify is yung mga resources na naka-assign sa mga activities natin. On the next page, i-check nyo lang if anong project yung i-export nyo. Dito sa page na to, magsaselect tayo ng Excel template. Dito natin pwede iset kung ano yung columns yung gusto natin makita sa Excel. For this one, gagawa tayo ng bago. So, let's click Add. Ito yung mga columns na ipapakita sa Excel once ma-export ito. Itong resource ID and activity ID, kailangan natin yan. So, i-retain ko to. Yung activity status, role ID, and cost account ID, hindi siya pwede tanggalin. So, i-retain din natin. The rest, pwede na natin tanggalin para malinis yung Excel natin. Now, hanapin natin yung budgeted units kasi yun yung gusto natin i-modify. Click nyo lang yung Find, then search for budgeted units. Double-click nyo lang para ma-add siya sa kabila. Now, para mas makita natin na maayos kung ano-ano yung mga activities, ipakita din natin yung mga activity name. Let's look for activity name, then add din natin siya sa mga columns natin. For the template name, pwede natin ito pangalanan as cost loading. Now, click OK, and madadagdag na ito dito sa list. Next time na mag-export kayo, hindi nyo na kailangang gumawa ng bago. Select nyo na lang ulit ito, then click Next. Dito isiset mo lang kung saan mo gusto i-save sa computer mo yung Excel. For this one, sa downloads ko na lang ilalagay. We can now click Next, then click Finish. After that, buksan natin yung Excel. Ito yung makikita yung data dito sa in-export nating file. Kung mapapansin nyo, ito yung sinet nating columns kanina dun sa template. And syempre, nandito din yung dinagdag natin activity name and budgeted units. Dito sa budgeted units, pansinin nyo na ito yung tatlong activities na nilagyan natin ng budgeted units kanina. The rest of activities, babaguhin natin yung budgeted units. So, pagbasihan ulit natin yung working file natin. So, sa slab on grade, 25,000 din yan. So, lalagay ko dito, 25,000. Sa columns, that's 20,000. Sa beams, that's 30,000. Now, if pare-pareho naman yung pagkakasunod ng activities doon sa ating working file, pwede natin copyin yung mga budgeted units doon sa working file natin, then paste natin dito. So, open natin yung working file natin, and then doon na tayo mag-umpisa sa slab. Yun yung copyin natin. Copyin natin mula slab hanggang painting works, which is hanggang dito. Then, copy natin. And then, balik tayo sa exported Excel natin. Then, paste natin dito as values. Now, sa Primavera, dapat naka-text format yung mga data natin. Minsan kasi nag-e-error yung export or hindi nag-e-export kapag hindi naka-text format. So, i-convert natin ito sa text. Select nyo lang yung mga data, then punta tayo sa data, then text to columns. Dito, pwedeng delimited na lang i-select natin. Click Next. And dito naman, i-retain na lang din natin ito. So, click Next ulit natin. Now, dito sa next page, dito natin papalitan yung number format. Check nyo lang yung text, then click Finish. Baka magtanong kayo bakit hindi na lang natin palitan yung number format using this drop-down in the Home tab. Kasi minsan, nag-error pa din yung pag-export kahit palitan nyo siya ng text format dito. Kaya best practice pa din na text to columns na lang yung gamitin natin to convert these numbers to text. After nyan, save natin yung Excel and pwede na natin to i-import pabalik sa Primavera. Dito sa Primavera, punta tayo sa File, then Import. Select nyo yung spreadsheet, then click Next. Dito, hanapin nyo lang yung Excel na i-import nyo. Click nyo lang itong ellipsis para mag-select ng file. Dito, na-detect ng Primavera na resource assignment yung ating in-import na Excel. So, select lang natin yung resource assignment, then click Next. Dito naman, select natin kung saan project natin ito ipapasok. Since isang project lang naman yung naka-open, select natin itong project natin. Now, click Next, then click Finish. After nyan, we can check the activities if na-import yung mga budgeted units. As you can see, yung slab, na-update na. Ganoon din yung CHV laying and other activities na update na yung budgeted units. Nag-reflect na din dito sa column yung tamang cost ng each activities. Now, doon naman tayo sa second option which is cost loading using expenses.
To demonstrate, ito yung mga activities na lalagyan natin ng expenses. To add expense, select mo lang yung activity, then dito sa baba, punta tayo sa expenses. Click add, and for the name, gagayahin ko na lang yung activity name. Now, for the budgeted cost, ilalagay natin dito yung cost ng activity na to. Based on our working file, yung layout ng electrical is 5,000. So, let's put 5,000. And that's it. Now, let's try again sa next activity. Add tayo na expenses, then let's rename this same sa activity name. Then, lagyan natin dito yung budgeted cost na 10,000. Now, let's try to select multiple activities and see if we can assign expenses. As you can see, nung nag-select tayo ng multiple activities, naka-disable yung add button. Bawal kasi mag-assign ng expenses sa multiple activities. Ang workaround dito is, again, i-export natin yung schedule to spreadsheet. Punta ulit tayo sa export, then select natin spreadsheet. Ang isa-select naman natin this time is expenses. Next, we select the project to export. And dito naman, magsaselect ulit tayo ng template. Pwede nyo gamitin yung template kanina and click modify. Don't worry, hindi mababago yung template na ginawa nyo kanina sa resource loading kasi ibang template ito. As you can see, ang subject area na nakaselect dito is expenses. Now, hindi natin kailangan yung actual cost, remaining cost, and at completion. So, tatanggalin natin yun. Now, budgeted cost yung binabago natin sa expenses. So, since nandito naman yung budgeted cost, yung activity name na lang yung pakita natin, just like before. So, select tayo ng available options or find, then hanapin natin activity name. Then, select natin yan, double-click natin para nandito siya. And then, taas natin yung activity name. Click OK, then click Next. Let's select a location to our computer where we want to save it. Click Next, then click Finish. Now, open natin yung exported Excel. Makikita nyo na dito yung dalawang expenses na idinagdag natin kanina. Now, paano tayo magdadagdag ng expenses sa ibang activity? Gagamitin natin yung mga activity ID para makapag-assign na expenses. If titignan natin yung working file, ito yung mga activities na lalagyan natin. So, we just need to remember the activity IDs of these activities and yun yung ilalagay natin dito sa exported file. Alternatively, pwede nyo din tignan yung schedule nyo mismo para makita nyo yung activity ID na lalagyan nyo ng expenses. Since Excel din naman itong exported file, pwede natin kopyahin yung activity IDs na nasa working file natin. Then, paste natin dito. Now, for the expense item, ito yung name ng expenses natin. So, ang ginawa natin kanina, kung ano yung activity name, yun na din yung expense name. So, copy ko lang yung activity dito sa working file. Then, paste natin dito. Now, for the activity status and activity name, hindi na ito required lagyan ng data kasi yung software na maglalagay depende sa kung ano yung activity ID. Mapapansin nyo na may asterisk yung column. Ibig sabihin, kahit maglagay ka ng data dito, i-ignore lang ito ng Primavera. Now, for budgeted cost, kopyahin lang din natin yung nasa working file natin. Then, paste natin dito. Again, before we import, make sure na naka-text format yung mga numbers na ito. Pero bago tayo pumunta sa text to columns, palitan muna natin to ng text format to general. So, select natin dito, then click general. Then, saka tayo pumunta sa data, then text to columns. Dito, retain natin delimited, then retain din natin ito, and then dito, palitan natin yung text format or yung data format to text. Save na natin itong file, then balik tayo sa Primavera. Dito, punta tayo sa file, then import. Select natin yung spreadsheet. Then dito, select natin yung file na i-import natin. Dito, select natin expenses kasi expenses lang yung in-export natin kanina. So, yung madedetect ni Primavera dito is expenses lang. Dito, select natin yung project kung saan natin to i-import. Then, click Next and click Finish. As you can see, nalagyan na natin ng cost yung ibang activities using expenses. So, magto-total na siya, same ng total doon sa ating working file.
Ngayong meron ng cost yung mga activities natin, pwede na natin ito gawa ng S-curve. Click nyo lang yung activity usage profile sa taas and lalabas na dyan itong histogram and yung S-curve ng project. Pwede nyo din i-edit yan. Click nyo lang itong drop down, then select activity usage profile option. Kung baseline pa lang naman yung ginagawa nyo, pwedeng yung budgeted lang muna yung ipakita nyo. Uncheck nyo na lang yung iba. Dito naman sa graph, pwede natin lagyan ng values yung chart para makita natin yung cash flow ng project. Unfortunately, limited lang yung pag-edit ng chart dito sa Primavera, kaya hindi natin malalagyan ng data values yung S-curve. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin ito kokopyahin sa Excel para mas may freedom kayo mag-edit ng chart. Itong chart na ito, pwede nyo din ito i-print. Click nyo lang yung print preview, then dito select natin yung page setup. Sa scaling, make sure na nakaselect yung fit time scale 2. Then ilalagay natin dito 1 page wide. Since time scale yung sinelect natin dito, kailangan natin mag-set ng start and end ng time scale. So punta tayo sa options. Then sa time scale start, select natin yung PS. Ito yung start ng project. Sa finish naman, select natin PF, which is yung completion ng project. Now dito sa ibaba, pipili tayo kung ano yung ipiprint natin. Since S-curve lang naman yung gusto natin i-print, uncheck nyo lahat and itira nyo lang yung profile. Click apply, then okay. And after nyan, pwede nyo na yun i-print into PDF. Now, if gusto nyo i-edit yung chart nyo, pwede nyo siya kopyahin sa Excel. Para mag-copy ng data, dapat nasa activity usage spreadsheet muna tayo. Click nyo lang yung button nito dito sa taas, then lalabas itong parang spreadsheet sa baba. Meron tayo ditong plan total, remaining, and actual. Ang kailangan lang natin is yung plan total. So, right-click lang natin dito, then select spreadsheet fields. Dito, tatanggalin lang natin yung actual and then remaining. Then, click natin yung apply, and okay. Now, i-collapse ko itong project para isang row lang yung makita natin. So, punta tayo sa taas, sa pinakataas. Then, dito sa project name, i-collapse natin yung table. So, ito, pwede na natin to copyin. So, right-click, and then copy. Now, magbukas tayo ng bagong Excel. Then, paste lang natin siya. So, Ctrl-V, and then mape-paste na dyan itong mga values na kinopya natin. Pwede natin tanggalin yung mga columns na hindi natin kailangan. Then, retain lang natin itong mga columns na ito. Ito yung periodic cash flow ng ating project. Para ma-add natin itong mga values, dapat pure numbers lang yung nasa cell. Depende sa sinet yung currency. On this example kasi, may P or peso sign na nakalagay. So, tatanggalin natin yung P. Select natin yung mga cells, then press Ctrl-H. Dito, sa find what, ilagay natin P. Tapos sa replace, empty lang. Click replace all, and mawawala na yung P doon sa mga numbers. Now, ipag-add lang natin para makagawa tayo ng cumulative. For the first value, kokopyahin lang natin. For succeeding values, ipagpa-plus natin yung previous value, then yung cost for that month. Now, i-copy lang natin yung formula sa iba pang cells. And checking dyan is dapat yung last value, yun yung total cost ng project mo. So, lagay natin dito, cumulative cost. Then, we can select these cells and insert chart. Pwede nyo i-select yung recommended chart, then edit na lang natin yung mga chart types. So, for this example, I'll select this one, then click OK. Now, yung planned total cost, gusto ko naka-bar chart. So, right-click natin yung chart, then select Change Chart Type. Punta tayo sa Combo. Then, dito sa planned total cost, make sure na clustered column yung nakalagay. For cumulative naman, i-check natin yung secondary axis para mag-plot dito sa kanan yung values ng curve. After nyan, ito na yung lalabas. Kung mapapansin nyo, ang ninipis ng bar. This is because state format yung nasa ibaba. Palitan natin yan into text. Select nyo yung axis na yon, then click Format Axis. Dito, instead na automatic, select nyo text. Ayan, mas maayos na siya tignan. Pwede nyo pa ito i-edit to your liking. So, pwede nyo lagyan ng chart title na S-curve.
Pwede nyo edit yung axis or pwede nyo din lagyan ng data values yung chart nyo. If i-compare nyo ito sa graphs of Primavera, makikita nyo identical yung graphs natin. So basically, ganyan lang mag-cost load and gumawa ng S-curve sa Primavera. Yung susunod na pag-uusapan natin is paano mag-resource loading at gumawa ng manpower and equipment loading.